Kasi may balitang may balitang sisipain na to si Soto. Kasi may humirit pa kaganina. Oh, anong hirit? Ito, hirit oh. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to Nako, see you on the... bakit tinawag na ganyan? Even if dinideny ng minority, ladies and gentlemen. Oh, at parang ayaw nila. At sila ay nagkasama-sama at sila ay nagkakasundo. Nasama-sama sila. They don't want compromise. There should be a change in leadership. Hindi yung si Soto, tapos itong si Legarda. O palit muna tayo para tumahimik na yung kuku na yan. Kasi may igay ngayon yung Senate President, di ba, na papalitan o kudeta sa Senado na papalitan yung Senate President. So para patayin nila yung usap-usapan na yung para magta-term sharing daw etong si Legarda at saka si Soto. Pareho lang naman pinanggalingan yan eh. Pareho sip-sip yan kay Marcos eh. Wala naman pinagkaiba yan dalawa na yan eh. Hindi, yung totoo, wala namang pinagkaiba yan eh. Parehong sip-sip yan kay Marcos, parehong sunod-sunuran lang yan kay Marcos. Ba't natin lalagay dyan? Akala ko ba check and balance ang Senado? Dapat, kung tayo magpapalit ng Senate President, walang iba kung hindi manggagaling sa minority. Yung mga matatalas ang isip dyan. Si Marcoleta, si Cayetano. Di ba? Ang daming matatalas ang isip sa minority, bakit manggagaling dyan? Yung nanlalaglag ng kapwa senador. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Ayun. Thank you very much, Madam President. Oh, ano ba kasi nangyari ba? Banat Bay, ano ba nangyari? Ito. Lang, hold on. Lang. Sir, was there really a draft committee report? Draft is There is, and it was being routed yesterday, kaya lang yung iba, nasabi na gusto muna nilang mabasa at maintindihan. And in accordance with our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation, alam mo, customarily, nagra-route na lang kami, pero kung susundan natin yung rules, talagang kailan merong meeting yung committee to discuss the contents of the draft committee report. So, it will remain as a draft unless signed by at least 11 in this case, kasi ang membership ng Blue Ribbon 17 Opo. plus regular plus 3 ex officio, so that makes 20. So majority nito sila may required signatories at least to make it an official committee report that can be reported out for deliberation. Isa kasi ito sa mga nagpa-trigger daw di umano kasi gumawa ng draft at pinapakasuhan yung pinakita ko nga, di ba, kahapon, pinapakasuhan yung ilang senador. At siyempre, ang kinagagalit ng iba dito, di umano, ay hindi dahil sa kinasuhan yun o pinapakasuhan o nire-recommend kasuhan yung tatlong senador. But the mere fact na wala sa listahan si Romualdez. Nakitang-kita naman sa mga pagdidig sa Blue Ribbon na si Romualdez ay talagang merong link. Again, it doesn't mean pinakasuhan ay guilty na. Ang sinasabi lang dito ay imbestigahan. Pero bakit hindi ho ginawa nito ni Lacson at ni Soto? Remember, they are the one na nag-uusap. So, ibig sabihin po nun, marami ho sa kanila ang hindi gusto yung desisyon. At meron nang tatlo na nag-sign na wini-withdraw yung kanilang support doon sa resolution na ginawa o yung draft resolution nito ni Lacson. Di ba? Yun yung pinakapunot, isa sa mga trigger daw. I do not know, pero tingnan natin. So yesterday, I was able to gather 6 signatures. Opo. Kulang. And 3 eventually withdrew. Kasi na-realize nila, I cannot claim them because of the complexity, and the sensitivity of issues involved, including personalities, Kasi yung iba nabasa rin nila. So they really want to go into the motion of reading and understanding before they epic their signature. And ako naman, chairman ako, and the chairman is not the committee.
one signature labot. So yun. Sir, there was a document leaked, may mga... Yun nga eh, parang nanggaling to sa office ni Senator Lapid. So mamaya tatanungin ko bakit kasi ang binigyan lang namin kopya yung mga nangyayik. And I'm sure na hindi magagaling yung leak sa amin o sa sila Diyos. They were very careful in the handling of the document kasi alam namin ano pisel yun. May recommendation po, sir, na pakasuhan yung ilang mga senador. Is that something na kailangan pag-usapan ng maigi? Kasi align John sa practical realities. Sa ground kasi ano nangyayari? Those that are being recommended for the filing of criminal and administrative charges, all of them are already undergoing preliminary investigation. Iba kami warrant na eh. So as long as our committee report and the recommendations kay IR are aligned with the practical realities, ibig sabihin nandiyan walang problema. But kung sa mga amendments na papasok sa aming discussion mamaya, merong po kontra do sa realities on the ground, medyo may problema kami. Because the committee report itself will not be aligned with what is actually happening sa ground. So maninindigan kayo dun sa pagpapakaso sa ilan sa inyong mga kasamaan? Kasi that's the reality on It's already there. Papanindigan ko yun. No, while the committee report or the draft committee report was prepared by my staff under the guidance of the DR Council, Attorney Gerard Mosquera, who used to be Deputy Ombudsman for Luzon and dating very competent. And while sila yung nagawa, kasi lawyers yung magagawa niya, I will take full responsibility sa contents. Last night, while I was meeting the Tinisias Mga with the staff, tinisita kami ni Senate President Soto and he also included his inputs which we accepted because ang concern nga yung mga personalities na may mention yun ang naging problem. Now I respect the opinion or opinions of my colleagues in this regard. So if I'm not able to gather or secure 11 signatures, then there will be no committee requirements. Will it cause distress yung mga contentious na names ng kapwa senador? Distress to the Senate? It will not cause No, distress? not at all. Because yan ang rules namin eh. Kailangan merong at least majority or majority of the members ang pipirma sa draft committee report to make it an official committee report. Sir, So in the absence of 11 signatories, there is a committee report. Pero paninindigan nyo, kunwari, sir, di ba? Paninindigan nyo yung mga papakasuhan. Will it cause... Line ako eh. Merong baseline na kung sino-sunod. Below that baseline, hindi ako papayag kasi nga it doesn't make sense na hindi ko recommend yung nangyayari na after all, most of the documents used by the DOJ and the Ombudsman, even the ICI, came from the Blue Ribbon hearings. Tapos nadagdagan pa nga. So to go against what is happening already, yung miskong cases na inahandle na. Ang labo naman nun. Parang kaya daw ipinarekomenda yun dahil yun naman na ang inano ng ombudsman. Kaya nga kayo independent eh. Susunod-sunuran lang kayo sa ombudsman. Para bagang sinasabi nito, hindi, kaya sinigundahan na lang namin. Anong klase yan? Pambihira ka naman, Lacson, no? They're going to be non-disclosure. Even yung mga freezing ng AMLAC, andyan na. So we're just recommending what's already happening. Ang labo Will it cause nun. distress to the leadership? Ang labo nun, ha? Ang dahilan yan, pambata. Hindi, kasi ganun na eh. So, sigundaan na lang natin. Kasi wala na eh. Ano na talaga eh. Labo mo. Yung pagpapakaso sa mga kasamahan nyo, sir? I don't know, kaya magkokopos kami ngayon. Pag-uusapan namin ng maayos. Sabi nyo Ako, I'm not taking it against my colleagues that they refuse to sign or even withdrew their signatures. Wala sa akin yun because it is in the rules eh. Ang masama pang wala sa rules and some of them are violating, then not take it against them. But they're following the rules. I'm also a stickler for rules. Kaya I go along with them na sinusunod namin yung votes. Sabi nyo magkakaproblema pag medyo may ibang hindi sumang-ayon mamaya o dining by that. I'm not willing to sponsor something na hindi ako naniniwala at saka yung hindi align to sa realities. If you sponsor later, partial na report ka rin po yan. Hindi sponsor later. Kailangan makamuha rin na to. Hindi partial, pero substantive. Diba? Ito na yung mismong committee report. Partial because hindi pa nagsasara yung Naglolokohan na lang, ano? Hindi, totoo, naglolokohan na lang tayo dito. Tapos biglang, para masabing sumayan ang taong bayan, etong si Ligarda ang gagawin yung president para hindi, anong katarantaduhan yan? Pare-parehong, sorry pero ito si Ligarda, wala din. Tuta rin niya ni Marcos. things ng inquiry ng Blue Ribbon. Nasaan ba kayang goal? Bakit parang nangyari nilik yung... I don't know, tanungin si Turante. Sir,
Sir, but we can say, sir, that the route, yung kahapon nilik, sir, was really the draft report that came from you. Yeah, draft talaga yun. Okay. And sir, pinaparecommend Final yun. That's not yet the committee report. It is subject to discussion. And yung draft, sir, you confirm na kinapa-recommend yung Pages versus Senators Villanueva, Estrada. Isa sa sabi kong reality sa ground is we're recommending them to undergo preliminary investigation and they're already undergoing preliminary investigation. So why would we go against what's already happening? Ang labo. Just to reiterate, hindi masama no definitely not. Hindi masama daw. I welcome na i-discuss sa amin mamaya. I welcome all contrary opinions or dissenting opinions. They don't want to sign, so be it. Because that's supposed to be the case because we have our rules to follow, rules of procedure governing inquiries in aid of the legislation. Sir, since same naman po yung draft niyo at yung nag-leak, we can use it. Tama po ba, sir? We can use it. Because it's only a draft. Hindi final. What if the final committee report hindi tama doon sa draft? Then isa yung nire-report. I would encourage, I would appeal to media na hintayin na lang yung final, will furnish you a copy para doon leg-base yung inyong resorting. Otherwise, ito-display namin yun, di ba? Sabihin namin, hindi yun ang report namin because that's not yet final. But you confirm na pinapakasuhan yung tatlong senador. At least that you confirm. Yeah, 6 people ang nandun. Okay, sir. Ex-Congressman Saldico, of course, Senator Bong Revilla, tapos Senator Cheese, lahat ng nag-PI ngayon, nag-claim, yun ang kasama doon. Senator Joel, Senator Jinggoy, you confirm that. And ex-Congresswoman Which, but no Romualdez, sir. ibang kategory. Meron din recommendation kay former Speaker Romualdez. Pero hindi siya kasama doon because kinagulto rin sa based on corroborative evidence Kasi all others, yung nasa first category, not only the legislators pati DPWH officials, marami yun, may COA, lahat. Pero sa legislators, kinategorize namin sila ito different level. So, yung pinakahuling level, ito yung na-mention ng pangalan, pero walang validation at saka walang corroboration. So how will we treat them? Because their next mention will be mentioned in the committee report. Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Hindi nanganganib makudita si SP dahil pinapakasuhan yung mga kasamahan nyo, sir? Mag-uusap-usap ka kami mamaya. Ayan. If it will cost is... Ayun na yung cue. Isa sa mga dahilan kung bakit, di ba? Isa sa mga dahilan, yan ay, sorry, nangyari doon. Nawala. Ay, sorry na. draft kung acceptable at mapagkaisa namin, edi yun ang lalabas na committee report. Pero kung meron akong bottom line, I will also parang counter kung ano na yung nangyayari sa ground. That's not practical at all. Because hindi ko i-recommend na i-investigate na mag-undergo ng preliminary investigation. Pero ka ng preliminary investigation. Kung ipapatanggal sa kakasuhan yung tatlong senador, paraya sa... Sponsor it. I will let somebody sponsor it. If there is any taker. Oo. Mag-collect ka na ng 11 signatures mamaya, sir? Malalaman namin kung may 11. Kung magkasundo kami sa final draft, Okay. magpipirmahan na rin kami mamaya. So I can report it out next week. But possible the pirmahan can happen in the days to come? Yung signing? Nakarete na kasi yung draft based on initially na pag-usapan namin. Pero kung may mga additional input, incorporate namin yun. So i-reroute ko yun, based on their recommendations and suggestions. Ayan. So kitang-kita natin mga kababayan kung ano nangyayari sa sa Senado at maraming haka-haka lumalabas pero isang sure talagang they disagree with some senators disagree with that committee draft report. Ngayon, para masabi na kesyo, hindi, aayusin namin to. Ayan, sasabihin lang nila, draft yan, ganito. Tapos, tila may pagbabago pa daw sa Senado ng Senate President at kaya tinawag itong si Legarda na Madam President. Pero, again, wala akong saysayho itong mga ganitong galawan kung manggagaling din ang Senate Presidency sa majority. Kasi bakit ba? The mere fact na may problema sa majority yung mga chairmanship, halimbawa doon sa committee ng foreign relation, di ba? Bakit si Erwin Tulfo ay isang bagito. Isa sa alam mo, ito para lang sa kaalaman ninyo. Pag nagpalit ng presidente, alam niyo ba unang dapat malagkaroon ng sekretary ay ang DFA? You know why? Because foreign relation ay napaka-importante sa Pilipinas. Kasi as part of the entire world,
kailangan maging stable kaagad yung presidenteng bago, yung kakapasok na presidente. How are they gonna communicate that? Through the DFA. DFA is very important. Ang taas ng standard para ikaw maging DFA secretary. Bakit ibinigay sa isang bagito at questionable? Ha? May question. Merong pang kinakaharap na reklamo tungkol sa kanyang nationality. How come siya ang committee chairman diyan sa foreign relations? Diba? So ibig sabihin, sablay talaga ang mga desisyon ni Soto. Kasi ngayon si Erwin na dun eh. Di ba? Sablay. Sa Blue Ribbon. Kita natin ilang beses binanggit ang pangalan ni Romualdez. Kahit siya, nagpresenta pa nga siya kuno. Nagpresenta pa siya ng witness. Tapos gayon, sasabihin, tinan mo yung sinabi ko sa inyo noon, that witness is a fake. Sa tingin ko fake yun. Para ilihis yung issue. Kasi ano nangyari? Dininay lang ni Diskaya. Kasi para bagang, sandali, hindi namin kilala yan. Yun ang totoo, kung hindi talaga nila kilala yun eh. So ano ibig sabihin? O para bagang ipinresinta doon to have a fake people na nakakover na hindi mo makikita kung tama ba yung kanilang sinumpaang salaysay. Basta nakakover sila. At parang ang dating sa ending ay hindi pala totoong nakalink si Diskaya at kay Romualdez. So, this is very obvious na pagliligtas kay Romualdez ang ginawa ni Lacson. At because of that, dapat talagang mapalitan ang chairmanship ng bawat committee. How it will happen if the majority is genuinely removed o mapalitan. Hindi pa pwedeng yung leader manggagaling o yung Senate President manggagaling mismo sa kanila din. Wala magbabago sa chairmanship. Moro-moro lang yung usapan ng pagpapalit ng Senate President. Isang malaking katarantaduhan. So sa akin, the Senate President should come from the minority if we really want change. Kailangan na manggaling sa minority to. Mula po, maybe Cayetano, maybe Marcoleta. Ang ganda na ng tandem nun, di ba? Cayetano and Marcoleta o kaya Chis Escudero, Marcoleta and Marcoleta. Ang ganda na ng tandem nun eh. Pinababayaan na lumabas yung mga tunay na salarin nitong iskandal sa flood control. Doon pa lang kita mo na niligtas eh. Naalala ninyo, tinuturo ni Chis Escudero itong si Romualdez, the name that you cannot mention, and yet, hindi pinakasuhan. Mantakin mo si Zaldico pinakasuhan. I agree with that. 100%, mga 300%, mga 1,000%. Pero kasama doon yung partner niya na si Romualdez, pero hindi pinakasuhan. Anong klase yan? Katarantaduhan yan. So, alam mo yon, sana lang, magkaroon talaga ng tunay na pagbabago dito sa Senado or else dadaus-dos kayo. Yung ratings ninyo dadaus-dos yan tuloy-tuloy. Huwag tayo maglokohan. Dadaus-dos kayo ng tuloy-tuloy. Alam mo ito, panoorin nyo ito Nakiusap ang Department of Foreign Affairs kay Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na bawasan ang mga banat ng mga senador laban sa China. Para sa Detalye Live, mula sa Maynila may Express Report si Camille Samonte. Camille, bakit may ganyang pakiusap ang DFA at may tugon na ba si Senator Tulfo? Ruth, kakausapin daw ni Senator Erwin Tulfo ang mga kapwa-senador para nga i-tone down o bawasan ang anyay personal attacks laban sa ilang opisyal ng China. Naapektuhan daw kasi nito ang kasalukuyang negosasyon ng Pilipinas at China sa pagbuo ng Code of Conduct o COC sa South China Sea. Yan ang isa sa mga napag-usapan ni Senator Tulfo at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro sa kanilang pulong ngayong araw. Si Tulfo ang bagong chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon kay Tulfo, nakiusap ang DFA na bawasan ang banatan at sagutan ng mga senador laban sa China dahil nauuwi na raw ito sa personal na pag-atake. Kakausapin daw ni Tulfo sina Senator Risa Hontiveros at Senator Kiko Pangilinan maging ang National Security Council para maipaliwanag ang epekto nito sa negosasyon ng COC. Naiintindahan daw ni Tulfo ang posisyon ng DFA dahil maaaring maantala pa ang COC na makakatulong sana para maibsan ang tensyon sa South China Sea. Narito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Hindi naman natin pwedeng itikom ang bibig natin at sabihin natin na tama na, di ba, pag sinabi sa atin. Nihayaan din ho natin sila sabihin lang, hindi, sa amin yan. Mga personal lang siguro. Pero still, we are going to review that. Minsan personal na. Hindi na talaga yung issue-based yung mga statements. Ruth, makikipagpulong din daw si Senator Erwin Tulfo sa Chinese Embassy at Ambassador nito para nga pag-usapan yung iba pang issue kaugnay ng pinag-aagawang teritoryo. Ruth?
Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth, Alam nyo ha, para sa mag- ito ha, ang linaw-linaw dito. Ultimong DFA na nagsabi. So mali yung kasinungalingan ng mga sinasabi nila Ontiveros at ibang pang mga lukulukong merong anti-China kuno narrative. Mismong DFA na nagsabi, pwede ba hinay-hinay lang tayo kasi nakikipag-usap kami. Alam mo, DFA, kung ako sa inyo maglabas kayo ng statement, pati si Tariela sitahin nyo na. Kasi siya talagang pampagulo eh. Pampagulo yan si Tariela eh. Di ko alam kung anong nasa isip niyan eh. Kung nagawa nyo itong sabihin dito kay Senator Erwin, na kasi siya nga yung DFA, siya yung Foreign Relation Committee chairman eh. Kung kaya nyo sabihin naman, pwede ba sabihan naman natin yung mga senador na hinay-hinay? Although it's pakiusap. Kasi hindi naman pwede makialam ang DFA. Pero nung nakipag-meet na yung DFA secretary, nakiusap na hinay-hinay tayo kasi we are under negotiation. So, wag na nating palalain pa yung sitwasyon. Ayan ha. So, this confirms kung ano yung sinasabi ni Marcoleta. Di ba? Anak ng tutsang kalabaw. Tapos, sasabihin ninyo, anti-China. Ay, pro-China si Marcoleta. Paano tong DFA? Pro-China na rin. Di ba? Sana lawakan natin yung ating pag-iisip tungkol dito. Kasi kita nyo naman ito eh. Ito pa. Alam mo, meron lang ako isang kukomentuhan na. Ito talagang makataiblak eh. Ito talagang mga makakaliwa na ito eh. Kakaiba utak talaga eh. Ito kasi ang ganda ng ginawa ng kapulisan natin. In fairness, this is good. Ito kasi talaga yun eh. Ito. Napasok. Binatikos ng netizens ang Indang Municipal Police Station dahil sa kontrobersyal nitong iwas rape tips. Pero buwelta naman dyan ng PNP chief, kung nasaktan sa post, edi mag-file ng reklamo. Totots naman, totots yan. Iwas rape tips ayon sa Indang Municipal Police Station. Una, iwasang dumaan sa madilim na lugar, lalo na kung mag-isa. Pangalawa, mali ba yun? Tama yun, di ba? Tama yun eh. iwasang makipag-inuman sa hindi kakilala. Mali ba yun? Yan ang hirap eh. Di ba? Totoo naman eh. Tama naman yan eh. Ang dami kasi dyan. Pare, inom tayo. Tagay. Sabi nga ng kanta, pag may alak, may balak. Di ba? Yung mga kalalakihan, gago yan eh. Mga putang ina yung mga yan eh. Dadaanin sa alak, lalisingin yung babae para Muntigan ko na masabi. Para mabengbang nila yung mga babae. Tatanga-tanga naman yung mga babae. Nageng-geng din. O aesthetics. Okay lang yan. Kaibigan ko yan. Tropa yan. Tanga. Ang tropa, pag nalasing, hindi ka binabanatan, hindi ka binibengbang. Hindi yun ang totoong tropa. Kaya nga parang maiwasan mo, kasi hindi mo naman masasabi pag lasing na, wala na sa katinuan. Kaya tama yung sinasabi ng kapulisan. Pangatlo, kilalanin muna ang mga taong sasamahan. Isa pa yan. Ang hilig-hilig natin kasi, di tayo masatisfy doon sa jowa natin. Sasama kayo kung kani-kanino para matikman. Sorry. Para alam mo yun? Kasi gusto mo yung excitement. Sasama ka ngayon sa iba. Kahit hindi mo naman syota. O hindi mo jowa. Ay hindi mo alam, meron palang record ng kamanyakan. Anak na ng wewe eh. Tama naman yung sinasabi ng pulis eh. Pang-apat, huwag agad maniwala sa mga taong nakilala sa social media. Isa pa yan, daming tanga dyan. Di ba? Makikipag-usap sa social media. Minsan peke pa nga yung picture. Pagdating sa, para bagang yung mga order sa mga online shopping, ang ganda ng itsura. Pagdating sa'yo, ang rupok ng mga binili mo. Parang ganun din minsan sa social media eh. Ang ganda sexy. Pagdating, nakalunok ng pakwan. Syempre, talo-talo na rin yan. Laman na rin yan, sabi ng mga manyakol. Di ba? Hindi nyo naman kilala. Tapos sasabihin, hindi kasi mabait siya. Meron ba naman manluloko na hindi mabait? Alam naman, gago siya. Lulukoy ka nga meron ng plano sa'yo. Syempre, bait-baitan yan. Hindi mabait naman siya. Ilang taon na kami magkausap niyan sa social media. Mabait yan. Natural. Alam mo sabi niya, may plano ako sa'yo. Meron gagasain kita. Alam naman ganunin ka niyan. Siyempre, babaitan yan. Kung ano-anong Gcash sa'yo. 100, 150, 50. Di ba? Tapos, pagdating nun na nag-meet na kayo, halika, inom tayo. Sa tayo inom? Diyan, sa Misogo, masarap ang fried chicken dyan. Masarap pala fried chicken, ba't di kayo sa Andox? Promotion, Andox, baka naman. Gago! Di ba? Ba't kailangan doon sa Sogo? Hindi ko sinisiraan yung Sogo. Ang ibig ko lang sabihin, masarap din yung chicken. Hindi ko pa pala natitikman yung chicken. Hindi po ako nagpupunta doon. Siala po ako, Siala.
Joke lang. Ibig sabihin, hindi ko po na titikman yan. Hindi ko sasabing hindi masarap ang chicken dyan. Ang punto ko lang dyan, nakilala mo ko saan, natural magiging mabait yan. Alam namang hindi mabait yan. Yan ang solusyon ng istasyon para hindi ma-rape. O, anong Pero problema? maling paniniwala na yan ayon sa Gabriela. Maling paniniwala daw, sabi ng Gabriela. Kaya pala maraming nagagahasa sa bundok. Di ba? Doon sa bundok, maraming nagagahasa. Alam natin yan. Maraming nag-report sa atin yan. Kahit nga lalaki, ginagahasa dyan eh. Di ba? Sa post, iginiit ng grupo na wala nang pinipiling biktima ang karahasan. Halimbawa nila, ang biktimang 81 years old na taga-Albay at ang 10 buwang gulang na sanggol sa Makati. Pati si Miss Philippines Earth 2025 napareact sa post na yan. Caption niya, quote-unquote, "Iwas rape tips correct version, huwag mang rape." Git pa ng beauty queen. Tanga din talaga. Oh my golly! People in the house! Matik naman na yung magmang-rape. Ang sinasabi lang dito, ganito yan eh. Pakialaman mo yung mga bagay na nakokontrol mo. Huwag mong pakialaman yung hindi mo na nakokontrol. Yung mga rapists, mga kriminal, pulis na bahala dyan. Diba? Sila yung magbabantay. At alam ko, mga kapulisan, kasi marami rin akong kilalang pulis eh. Ayaw naman nila yan. Alam mo, gusto nila yan. Binabantayan naman nila eh. Kaya lang, syempre, paano kung inuman na? Nandun kayo sa bahay, nandun kayo sa kung saan mang lugar, o minsan nagre-renta pa ng mga private resort eh. Kung nandun kayo, pwede bang pasukin ng pulis yan? Hindi. So, yung mga kontrolado nila, gagawin nila yung responsibilidad nila. Pero yung kontrolado mo bilang kababaihan, gawin mo naman yung responsibilidad mo. Ayaw mong ma-rape, pupunta ka sa inuman, naka-pek-pek shorts. Pupunta ka sa inuman, naka-skirt, walang panty. Isang taas lang, tapos na, finish na. Diba, hindi naman pwedeng ganun kung ayaw mong ma-rape. Ikaw mismo, gusto mo eh. Tapos pagka iiyak ka. Ginangyang ako eh. Anong ginangyang? Basta ginangyang ako. Kasalanan mo, pumunta ka doon sa inuman, puro lalaki. Hindi, kasi may mga prinsipyo pa yung mga hindot na mga babae, mga makikireng, mga kirengking na mga babae. May mga prinsipyo pa yun eh. Hindi! Mga talagang malapit lang ako sa mga kalalakihan. Tropa ang mga lalaki, tropa ko yan. Talagang close lang ako sa mga lalaki. Hindi close mo mga lalaki. Ano ka lang talaga, maharot ka lang. Huwag mo sabihin na, hindi, mas close ako sa mga lalaki. Hindi, maharot ka lang. Yung mepe mo, Makati lang talaga. Huwag mo sabihin close ka sa mga lalaki. Yan yung sinasabi ng kapulisan. Yung kontrolado mo, kontrolin mo. Mag-ayos ka rin. Pinaparating ng post na tila mali pa ang magiging biktima dahil hindi nasunod ang iwas rape tip. Hindi sa mali, anak ng tutsang kalabaw. Ang inang mga anilasasyon nyo. Hindi sa mali. So ganito, kung sabihin sa'yo ng nanay mo, halimbawa lang sabihin sa'yo ng nanay mo, anak, yung wallet mo, tago mo ha. Lagay mo sa kailalim-lalim mo, kung pwede, ilagay mo sa brief mo. Yung wallet mo kasi maraming snatcher ngayon. Sabihin ng anak. So ako pa may kasalanan kung ma-snatch ako? Ako pa? Ganon? Hindi. Pampapaalala lang yun. Mag-ingat. Ayusin mo, siguraduhin mo na yung wallet mo, it's either nakakadena, di ba? May mga ganon. Para yun ay pampapaalala lang. Sasabihin nyo parang kasalanan pa. Wala naman sinasabing ganon ng kapulisan. Putang inan ta mga to. Dapat daw, accountable ang rapist. Hindi rin daw responsibilidad ng biktima na umiwas sa rape. Responsibilidad daw ng Estado na pigilan at parusahan ng rapist. Totoo ba yan? So kung nagpunta ka doon sa isang party na puro kayo sabog, halimbawa lang, ikaw lang yung babae, tapos ano yun, party-partihan. Ano mo na, candy. Tapos sasabihin mo, hoy, mga pulis, protektahan nyo ako ha, na hindi ako ma-rape habang dumiginom ako dito, tsaka nagpa-party ang ako dito, nagke-candy. Tarantado ka ba? Ikaw yung pumunta doon, na mag-isa, hindi mo kilala yung mga tao doon, nakiparty ka, tapos sasabihin mo kasalanan ng pulis kung ma-rape ako. Tapos yung suot mo, halatang gusto mong ilabas yung kuyukot mo, na maitim. Tapos sasabihin mo, hindi kasalanan ng pulis yan, kaya ako na-rape. Ano to, gago? Taka ka? Sagot naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Sige na lang silang batikos, pero mag-file na lang sila ng admin case if they find they were hurt and or their rights had been na-violate. It is sanctioned by the Philippine National Police in giving tips, no? Whether personal and or as a unit. Nagbabalita mula sa frontline. Alam mo, ang nagustuhan ko dito kay Nartates walang biro, ang nagustuhan ko dito, hindi niya nilaglag yung unit ng kapulisan na nag-post niyan. Dahil dyan, papalakpakan kita, sir. Saludo ako sa'yo.
Tama yung ginawa mo. Huwag mong ilaglag. Panindigan mo. Tayuan mo yung mga kasamahan mo na sinabi yung... tama kayo dyan eh. Sorry ako kasi I'm in the ground. Nasa baba ako. At alam ko yan. Alam ko yung mga ganyang klaseng style ng mga manyakol. Bakit to? Kasi ako mismo, meron akong mga kaibigan na kababaihan. Lalong-lalo na yung grupo ko, di ba? Puro kababaihan yon. Oo, they would, sasabihin nyo iba, kasi sila sumasayaw ng siksi. Naturalmente, art yun. Pero pagdating sa labas, hindi naman sila nakasiksi na lalabas. May mga bouncer din sila. So, ibig ko sabihin, sa labas, sinasabihan sila. O, ingat kayo, ganito. Yung trabaho lang nila na yun. O, ganun din naman sa mga kababaihan. Di ba? Halimbawa, may trabaho sila sa mga call center. Hindi mo maiiwasan na makipag-usap sila doon sa mga tao doon sa call center na hindi nila kakilala. Or maybe attend parties doon sa call center na yun na hindi nila kakilala. Oo. Pero siyempre, sasabihan sila ng mga nanay nila, ng mga magulang nila, o mag-ingat kayo, ganito. At ang kapulisan may paalala din, wag niyong gagawin tong 4 na ito ha, para hindi kayo madali dyan. Kasi remember, hindi naman basta-basta papasok kami, babantay yung pulis. Sa party nyo. Walang rapist dito ha. Hindi pwede. Kaya nga may paalala ang kapulisan, huwag kayong sumama kung hindi nyo naman kilala. Di ba? Kung huwag kayong makipag-inuman. Kung wala kayong kasama. Alam mo bakit nyo ginagawa ng isyong kapulisan? Sorry ha. Sabi ko nga sa inyo, pag tama palakpakan pagbalibanatan dito sa channel natin. Even if ito'y under kay Marcos, I don't care. Tama yung ginawa nila eh. Tama yung ginawa nila at dapat suportahan. Ito mga tae-black na to, ewan ko kung ano nasa isip nito mga Gabriela na to eh. Alam mo, kesa nasitayin nyo itong mga pulis, doon sa bundok, marami nagagahasa doon. Report yan mismo ng mga dati ninyong, ewan ko kung dati nyo bang kasamahan yan o dati nyong mga tauhan yan. Kasi, di ba, naalala nyo? Kami mismo ang nag-interview sa mga IPs no na nare-rape sa bundok. Bakit hindi yun na lang sitahin nyo? Bakit ito pinakikialaman ninyo? Ay, naku kayo talaga, oo. Good job, PNP Chief Nartate sa paninindigan mo sa kapwa natin mga kapulisan. Tuloy nyo lang yan. Huwag kayo maniwala dyan sa mga gago na yan. Huwag kayo magpapaniwala dito sa mga siraulong kung ano-anong pinagsasabi. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa'yo.
mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.